Si Marian kilala sa showbiz, parang mataray ka. Mataray naman talaga ako. Kasi nagkaroon ng kissing scene si Ding Dong kay Suramie. Kaya ka pala noon. Parang hindi ko kaya na parang... Parang mas intense yung kanya kaysa yung sa atin, gano'n. Ay, ba't mo hinalikan ang ganun? Nagkita na ba kayo ni Suramie? Yes. Nagsabi ba siya sa'yo? Ayoko din. Ang off kasi. Parang, Kailan ka huling umiyak? Umiyak dahil sa akin? Oo. Hindi, share ko. Hala, sandali, di ako handa. Ano yan? Napanood ko lang po last week. Gusto ko silang yakapin dahil just parang nanghinahin ako sa kanila pag hindi ko sila niyakap. Kasi nga, may nangyari po sa pelikula pero hindi ko na po pakahabaan pa ito. Basta kaharap ko sila ngayon. Buhay na buhay! Hello! Yes, Ding Dong Dantes and Marian Rivera. Diyos ko. Anyway, napanood ko yung pelikula niyo, yung Rewind. At hanggang ngayon, kausap ko kayo. Talagang, ewan ko, hindi ko siya makalimutan dahil talagang sa lahat ng panahon at sa lahat ng klase ng tao, makaka-relate sila dito sa movie. Paano mo na tinanggap itong role? Na-in love ba kayo sa script? Nung una siyang na-pitch sa amin, hindi pa siya screenplay eh. So, konsepto pa lang siya, naikwento sa amin siya ni Enrico Santos, yung creator. Doon pa lang, nung kwento na niya yung mangyayari, super interesado na talaga kami. Hanggang sa nung nabasa namin yung script. So, I think medyo magical pa yung nangyari dahil after reading the script, iba yung sapol niya sa akin. I mean, personally, baka iba yung kay Marian. Pero iba yung impact niya sa akin. Nasabi ko, grabe, script pa lang, parang without spoiling anything, meron akong gustong gawin sa sarili ko. Baguhin, meaning in a good way, para... Talaga niya. Nakakabilib yung mga ganitong mga scriptwriter na alam nila kung paano tutumbukin yung emosyon ng isang tao. At sabi ko nga kayo Dong, yun yung excited ako eh. Yung after nila mapanood yung... Kasi doon sa event, bakit kaya? Hindi niya siguro naalala, nung binili niya sa akin yung polong yan, sabi ko, ito susuotin ko to sa birthday party. Ganoon. So doon may clue na ako. Ngayon, nag-imbestiga na ako ngayon. Nagtatatawag na ako. Meron, sa kayo sa gantong araw. Tapos may mga ibang nadulas. So sinabi ko sa kanya, may pinaplano ka. Huwag mo na ituloy. Ayoko talaga. Ayoko. Tapos, ayaw talaga bumigay. Hindi, wala. Hindi, meron. Ayoko masayang yung pagod mo. Hanggang sa umami na siya, yung pala, ang dami na niyang nagawa. Natawag. I'm saying this because na-appreciate ko siya. And I know na umiyak siya dahil... Sambon kung pinalano yun. Hindi, bukod doon, gusto mo ibigay yung the best para sa akin. Oo naman. Pero nagkasundo naman kami noon na oo nga no, imbis na gawin natin this year, pwede naman natin gawin sa 45th. Ayun, doon sa 45th niya, sabi ko, since alam mo na, bahala kang gumawa ng party mo, a-attend lang ako. Hindi, ikaw pa rin yun. Hindi na, sinabi mo na, hindi na bahala ka na. Siya na bahala sa party niya. So, ibig sabihin, Mabuti wala pa. Wala pa. Pero kung sakaling Pero nakapag-food tasting na ako, napabook ko na ito. Lahat ng mga friends niya, pati ultimong college friends niya, hinanting ko lahat. Saka talaga, grabe yung gaso. Sabi ko, wag. Complete lahat ng kaibigan niya. Ang laki talaga no, parang pa 50 years old na yung pinaplano niya. Sabi ko, 43 lang ako, ba't parang pa 70 pa nga eh, parang gano'n na yun. May mga artistang guest ako kakanta. Naintindihan naman. pero na-appreciate mo yung effort. Na-appreciate ko. Kaya ako sinare kasi that's a story na parati kong ikikwento dahil na-appreciate ko yun. Mga nangyari nung nakaraan na gusto niyong balikan dahil gusto niyong baguhin at itama. Minsan meron tayong habits na hanggang ngayon nagagawa pa rin natin unconsciously. It's also the habit of kapag kasama mo halimbawa yung magulang mo, nandun na, magkaharap na kayo, pero minsan magsa-cellphone ka pa na, ganun ba? Tapos before you know it, tapos na yung oras yung magkasama, nakauwi ka na. Siyempre, hindi naman forever yung oras na meron tayo kasama ng mga mahal tayo sa buhay. Shit, parang kasama ko yung mami ko nung birthday niya, 50% of the time, nasa cellphone ako. Nga, no? Para yung moment lang namin together, palaging masaya, palaging okay. Yan yung separation naman ng parents ko, hindi ko naman kasalanan. Parang hindi ko siya kayang i-rewind, na gusto ko siyang i-rewind. Bakit? Kasi baka kung buo yung pamilya ko, wala ako sa Pilipinas. Nasa Spain ako. So, wala akong dingdong sa buhay ko, wala akong Zia and Sixto. So, parang ayoko siya i-rewind. Baka lahat nangyayari